Maraming tao na hindi nabwisit sa swimsuit ang nagpaalam na ay yung pagpapaliwanag dahil nagmumukhang pinilit ihalo ang theology sa isang bagay na mas madaling ipaliwanag ang usapin ng stewardship, fitness at personal conviction. Pangapag, yung paggamit kay David para sa akin that's a weak argument yun. Sorry Mishan just a weak argument yun. At fair yung mga mga komentong nag-correct diyan, no. Marami talaga nagsasabi na hindi naman talaga hubad si Hello mga stories, welcome back sa isa na naman random reaction show dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Mikey, no, at audio muna tayo mga stories, audio. Audio muna tayo kasi nasira yung aking webcam at yung USB. Yun yung shortage to. Ayun. Muna tayo audio. Kung may kaya nagkaroon ako ng yung sa GCash nasa pin comment to. Kung may bukal kayong puso na donation po, no? Yung may bukal sa puso, no? GCash po o Maya nasa sa pin comment, no. Kung gusto niyo kung meron kayong may extra kayo, no. Donation po. Para sa aking PC upgrade, no, or kasi papalitan na ito, wala nang pag-asa nitong laptop na ito, wala na akong magagamit at wala akong may content, no. Kaya sa mga ka-stories dyan na kung may donation po ako sa sa pin comment of GCash and Maya, no, for PC upgrade, PC para sa PC ko. Okay? Maraming salamat po. Okay, pag-usapan natin ito for today's video, no. Itong viral na napahayag ni Sean Dominguez, no, tungkol sa pagsusuot ng swimsuit na habang gino-glorify ang Diyos, no. Well, diretsa tayo dito, no. Hindi ito body shaming, hindi ito panghusga sa pananampalataya niya, no. At hindi rin ito para makipag-away sa kahit sinong fan, vlogger, o influencer, no. Ang pag-uusapan natin dito ay mensahe, logic, context, at saka public responsibility, no. Okay, mga stories, no, bago tayo magsimula, no, disclaimer lang po, no, mga stories, ang video na to o yung content na ito ay opinion, reaction, at pagsusuri ko lang base sa mga public post, public interview, at mga naging komento online, no. Ayokong gawing debate stage ang channel nito. Hindi ako naghahanap ng debate, no? Hindi ako nang-aatake at hindi ako nag-iimbita ng bangayan. Kung sakaling may ma-call out sa akin itong especially sa mga vlogger o influencer, no, na dahil sa opinion ko dito sa channel ko, no, i-address ko yan in a good way, no, maayos at may respeto. Again, no need to debate this, okay? Ang goal ko lang dito ay magbigay ng opinionated, logical, prangka, and straight to the point na komentary. Kung hindi kayo sang-ayon, okay lang yan. Okay? Kung hindi kayo sang-ayon, much better wag mo nang panoorin yan. Wala akong pakialam kung yung sinasabi nyo dyan, habol ko ang views. na hinahabol ko yung views. I don't care about the views. Kahit sabihin mo yung mga views ko is 30, yung iba naman 0 yung views, wala akong pakialam. As long as nagbigay lang ako ng opinion, yun lang yun. Okay? Yung iba kasi sinasabi, hindi, bakit ka nandyan sa channel? Kasi bakit ka nandyan sa ba't gumagawa ka na ka rin, gumagawa ka na naglilikom ka rin ng views, huwag niyo ako pagloloko. Again, hindi ako gumawa ng video na to para maging debate. Hindi. Ang ginagawa ko dito ay nagbibigay ako ng opinion ko dito. Okay? Opinionated, logical, prangka, at straight to the point of commentary. Naintindihan ba kayo Naiintindihan nyo ba? Ha?
Kayo, sana naman intindihin niyo naman, okay? At saka channel ko 'to, huwag kayong ano. Okay, sige, yan lang yung ano, yan lang naman yung yan ang aking panawagan, okay? Huwag kayong ano. So, sige, ano 'to, reading tayo 'no, babasa tayo ng post ito. Ito na. Ayon sa Pep.ph, si Sean Dominguez ay nakakapasok bilang wild card finalist sa Century Tuna Super Bowls 2026. No? Noong una, hindi siya nakasama sa final callbacks. Pero nakabalik siya bilang kapalit ng isang umatras na contestant. Wow! Talagang, ano yan, parang, ano yan, no? Parang, anong tawag doon? Parang, nakakataon talaga, no? Pero magandang kwento rin ito, no, sa part na kasama niya sa competition, no, sa kanyang ama na si Josh Florendo. Kita-kita ang masaya siya. At malaki ang importansya na ito na sa kanyang mag-ama. Pero ang talagang nagpaingay sa usapan ay hindi lang ang pagiging wildcard niya, no. Hindi not just talk about that. Okay? Kundi yung sagot niya sa mga nag-question niya, yung tungkol sa paano niya naugnay ang pag-glorify sa Diyos ng pagsusuot ng swimsuit. Yun yung kasi ang issue dito. Sa essence, no, sa sinabi niya ay ganito. Basta ginawa mo ito para sa Lord, wala siyang nakikitang problema. Sinabi rin niya na ang Diyos ay tumitingin sa puso at hindi sa panlabas lang. At nagbibigay pa siya ng halimbawa kay David sa Bible kung paano ito nagpuri sa Diyos. So sa Chika Pinas naman, no, according sa Chika Pinas, may na mga komento lumutang na mga nagsasabi baka ang gusto niyang sabihin ay pag-aalaga sa katawan, no, ay isang paraan ng paggalang sa regalo ng Diyos. May iba naman nagsasabi na kulang at hindi klaro ang sagot niya. May mga ilan din na nagko-correct sa paggamit niya sa kwento ni David, no, dahil hindi naman daw ito talagang hubad gaya ng implikasyon ng pagkakasabi niya. At diyan nagsisimula ang tunay na issue. Okay. So, ito yung aking diretsahan ko take ko dito, no. Unang-una, first of all, no, walang mali sa pagsusuot ng swimsuit sa isang fitness competition. Okay? Not naman kahit sa Miss Universe, Miss World, kahit saan pang beauty contest, di ba? O kaya sabi natin isang fitness competition. Okay? Linawin natin yan, huwag tayong magpaka-ipokrito. Okay? Hindi ito Sunday Mass, no? Hindi yung parang Lord's Day, okay? Hindi ito prayer meeting, hindi ito simbahan. Fitness competition ito. Okay? Talagang body, physique, discipline, presentation, at confidence ang isama dyan. So kung ang tanong ay, masama ba agad ang pagsusuot ng swimsuit sa ganitong event? Para sa akin, hindi. Pangalawa, ito. Hindi rin ibig sabihin na dahil fitness competition ito, lahat ng religious justification ay automatic tama na. Okay? Ito yung punto ko dito, no? Ang problema ko kasi dito, hindi yung swimsuit ang problema ko. Ito yung explanation. Yung explanation kasi. Kasi, pwede naman sabihin ni Sean na mas simple at mas malinaw na inaalagaan ko ang katawan ko, healthy lifestyle ito, discipline ito, at naniniwala akong pwedeng ialay sa Diyos ang pag-aalaga sa sarili. Okay. Tapos, malinaw, no? Walang gulo, walang walang misinterpretation, no? So, pero nung pinasok niya yung linya na parang kahit nung naghubad na po ako dito, hindi ito about lust, no? Diyan na lumalabo. Okay, diyan na lumalabo. Kasi sa totoo lang mga stories, hindi lahat ng bagay ng mga mabuting intensyon ay maganda na agad ng pagkakasabi. At hindi rin sapat na sabihin yung, nasa puso ko naman yan. Kasi public figure ka, naka-mic ka, naka-interview ka, kapag naglabas ka ng religious statement na publiko, normal lang na susuriin yan ng mga tao. Pangatlo, ito, agree ako sa mga nagsasabi na kulang at hindi klaro sa sagot niya. Okay. At dyan ako, diretso na hindi ko sinasabing masama ang intention ni Miss Chan dito. Okay.
Baka totoo naman yung taos-puso niyang paniniwala niya, no? Pero ang taos-pusong paniniwala ay hindi automatic na equal sa sa maayos na explanation. Maraming tao na hindi nabuwise sa swimsuit ang nagpaalam na ay yung pagpapaliwanag dahil nagmumukhang pinilit ihalo ang theology sa isang bagay na mas madaling ipaliwanag ang usapin ng stewardship, fitness at personal conviction. Pangapat, yung paggamit kay David para sa akin that's a weak argument yun. Sorry Mishan that's a weak argument yun. At fair yung mga mga komentong nag-correct diyan, no. Marami talaga nagsasabi na hindi naman talaga hubad si David in the biblical context, so iba ang paghuhubad ng royal garments o formal na damit, no, sa idea na parang naghubad lang for the sake of exposure. At the bottom line dyan mga stories, no, kapag gagamit ka ng sculpture o Bible example para depensahan ang sarili mo sa public, no, kailangan mansinsin, malinaw at hindi minamadali. Kasi dahil kapag sablay ang reference, mas lalong lalaki ang issue. Panglima, may pinakamatinding interpretation na lumalabas sa comments, no? At yun ang idea ng stewardship. Yung komento na nagsasabi, baka gusto mo ni Mission sabihin niya, ginaglorify niya ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaga ng katawan ng bigay ng Diyos. Yan ang mas may sense para sa akin. Okay? Kasi, na pwedeng naman talaga yan. Okay? Pwede mong i-honor ang Diyos sa disiplina, sa health, sa pag-iwas sa abuso sa katawan, sa pagiging responsable sa pagkain, sa pag-exercise, sa pagpapakita ng confidence na hindi nakatayo sa kalaswaan, no? Kundi sa pagtitiwala sa sarili. Kaso ang problema kasi dito mga stories, oh my God. Kasi ang problema dito, hindi yan ang pinakamalinaw na lumalabas na nauna niyang sagot. Kaya natural lang na nagkaiba-iba ang interpretation ng mga tao. Panganim, huwag din tayo masyadong self-righteous sa pag-uusgan. May mga komento na halos ginagawang sukat ng pananampalataya ang damit, no? Hinahinay lang din tayo dyan, dahil ang context ay mahalaga. Magkaiba ang swimsuit sa fitness competition at swimsuit na hindi angkop sa setting. Hindi pwedeng paghaluin yun. Hindi pwedeng i-mix yan lahat, no, na pare-pareho na lang. Okay? Kaya yung mga nagsasabi na subukan mo magsimba ng ganyan, hindi rin yan totally fair na compassion o yung comparison. Okay? Magkaibang lugar, magkaibang purpose, magkaibang konteksto, pero may isang punto na sila na hindi dapat isang tabi, no? May mga pananamit na may kaakibat na context. At kapag ginamit mo ng salitang glorifying God, kailangan alam mo rin ang mas magiging sensitibo ang mga tao dyan. No? Pangpito, kung ako tatanungin, no, ang pinakamalaking pagkakamali ni Miss Chan dito, no, ay hindi immorality. It's messaging. Messaging yun. Yun talaga. Hindi ko sinasabing masama siya, no. Hindi ko sinasabing pakitang tao ang pananampalataya niya, no. Ang sinasabi ko kasi dito, no, na hindi naging maayos ang pagkaka-frame ng mensahe niya. Sa panahon ng social media, ng mga stories, no, minsan hindi sapat ang alam ko sa sarili ko, di ba? Dahil kapag nagsalita ka sa publiko, no, hindi na lang yan sa sarili mo. Mensahe na yan, di ba? At ang mensahe na yan, mga stories, ay pwedeng talagang tamaan, questionin at ituwid ng mga tao. Pangwalo, dito ako magiging prangka dito, mga stories, huwag nating gawing panangga si Lord sa lahat ng criticism. Di ba? Malaking salita, kapag ginadamay na natin ang Diyos sa public defense sa mga ginagawa natin. Dahil kapag ginawa mo yan, mga stories, masama talaga dyan ang theology, modesty, context, at moral arguments. Minsan, mga stories, may maayos na simple, maayos na simple, tapat, at walang pinilit na sagot. Halimbawa, sumali ako sa
fitness competition dahil proud ako sa disiplina at pag-aalaga ko sa sarili. Hindi ito ginagawa na para mag-anyaya ng kalaswaan, kundi bilang pagpapakita ng health, confidence, at hard work. O yan, malinaw, diretso, walang gulo. Diba? So, mga stories, itong ang hatol ko dito, no? Respeto ako sa intensyon ni Mission, no? Posible naman talaga na gusto niya lang ipahayag na ang faith at fitness ay pwedeng magkasama. At sa totoo lang mga stories, yes, pwede naman talaga. Pero hindi lahat ng paniniwala ay kapag hindi maayos ang pagkakabigkas nito at maintindihan ng tao sa parang gusto mo, no? Kaya para sa akin mga stories, hindi issue ng, hindi issue dito ng swimsuit eh. Hindi rin issue sa pag-fake content, no? Ang issue kasi dito mga stories ay yung kulang sa linaw. Medyo sablay in the biblical reference at nagmumukhang pinilit spiritualize ng isang bagay na pwede naman ipaliwanag na mas maayos at mas simple. At isa pa ng mga stories, no? May mga netizens naman, huwag din tayo mag-OA sa moral panic, no? Hindi lahat ng babaeng naka-swimsuit na ay agad may masamang intensyon, no? Pero sa mga public figures din, no? Huwag kayong magtataka kung bakit kayo napupuna kapag pumasok nyo ang religion, no, sa usapan. Kasama talaga dyan sa masusing pagsusuri. So, diretsahan tayo, no? Si Mission, para sa akin, no, hindi siya dapat i-cancel dahil dito. Pero yes, dapat siya maging maingat sa salita. Di ba? Lalo sa gitna ng entablado, no? Dahil ang mabuting intensyon, no, kung magulo ang mensahe, magiging issue talaga. Okay? So, yan mga stories, no? Ano ang take nyo rito? Kayo ba, pwede bang pagsabayin ang faith and fitness content nang hindi nagmumukhang pilit o defensive? O na mas malaking issue ito na swimsuit mismo, no? O yung hindi malinaw na pagpapaliwanag ni Mission. Okay? Comment down below at pabasahin natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinionated, logical, practical, straight to the point commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel at click notification button sa baba. At saka kung may buka lang po sa dito, donation by GCash, no, o Maya na nasa pin comment, no. Please, nagmamakawa na ako. Nagmamakawa na. Kung gusto niyo, any amount na gusto niyo ipa-GCash sa akin, nasa pin comment ko yun. Yun lang mga stories. Thank you and have a great number of stories. Bye.